Please be seated. Turn with me to Philippians chapter 4, verses 14 hanggang sa 18. Philippians chapter 4, verses 14 hanggang sa 18. Ang sabi po dito, "Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. At kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako'y nasa Tesalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos." Meron po tayong local missions conference in 2 months bilang highlight ng ating Thanksgiving, church Thanksgiving sa darating na September, second Saturday of September. And this message is preparation sapagkat dumarating na sa punto na ang iglesia ng Salitran ay hinog na para sa gawain ng pagmimisyon. In fact, binuksan ng Panginoon ang pintuan para sa ating iglesia na mag-engage sa missionary work dahil kahit sa ang sulok ng Bible natin titingnan, the church must grow and the church must propagate and the church must engage in mission. Ito ang isa sa pinaka-goal ng gawain at isang sukatan din sa lumalagong gawain ay itong merong missionary mind. The mission-minded church. Sa verses 10 hanggang sa 19 ng Philippians chapter 4, nag-i-express si Apostle Paul ng pasasalamat sa abundant na mga kaloob na pinadala ng mga taga-Pilipos sa kaniya sa pamamagitan ni Epaphroditus. Pero maingat po si Pablo, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi ma-highlight masyado na ang kaniyang, or maingat si Pablo na hindi magkaroon ng impression ng mga readers niya na ang tanging source ng kaniyang kaligayahan or kagalakan ay ang mga gift na pinadala ng church at Philippi para sa kaniyang pagmimisyon. Nilinaw po ni Apostle Paul na ang kaniyang kagalakan ay na kay Kristo regardless of his earthly circumstance. Makakaranas man siya ng kawalan, kasalatan, or makakaranas man siya ng abundance, ang kaniyang kagalakan ay nananatiling na kay Kristo at hindi po sa mga physical na kaloob na kaniyang natatanggap. Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi dito, "Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me." And after pausing to stress his great contentment in the Lord Jesus Christ, ay nag-i-express si Pablo ng kaniyang kagalakan dahil sa pag-ibig at generosity ng mga taga-Pilipos sa kaniyang pagmimisyon. Nakikipag-partner ang church at Philippi sa gawain ng pagmimisyon ni Apostle Paul. Minahal ni Pablo ang iglesia ng Philippi at ang mga taga-Filipos ay minahal nila si Pablo. Pero meron silang higher motivation kung bakit nila ginawa ito. Meron silang passion bilang isang iglesia na makita ng Ebanghelyo ay mag-advance sa pamamagitan ng missionary work ni Apostle Paul. Kaya sila nakipag-partner kay Paul sa kaniyang pagmimisyon tungo sa Roma. Ito po ang makikita natin sa Philippians chapter 1, verse 3 to 5 as a background. Ang sabi dito, "Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat,
dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. So what does it describe about the church at Philippi? That it was indeed a mission-minded church. And ito dapat maging ang lahat ng iglesia ng ating Panginoon. Nakibahagi ang church at Philippi sa gawain ng pagmimisyon. At ang Greek word na ginamit sa pakikibahagi ay koinonia. Ang fellowship lang pala ay hindi lang sa may handaan around the table na ginagawa natin palagi during lunch fellowship dito sa church or sa mga bahay-bahay may nag-i-invite for fellowship dinner sa bahay. That's also koinonia. But fellowship is nakikibahagi. Pinagsasalo-saluhan natin ang missionary work. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga kalalakihan. Walang sweldo, walang tinatanggap, pero malugod na pumupunta sa Bella Vista every Wednesday para makibahagi sa gawain doon. It's an encouragement. Ang presence ng mga kapatiran ay encouragement doon sa gawain sa Bella Vista. Umulan man, umaraw, or bumagyo, merong sacrifice on their part. Now, para sa mga hindi nakakapunta doon, wala bang kabahagi sa misyon? Mananalangin. Nakikibahagi sa misyon sa pamamagitan ng pananalangin. Kung malapit lang sana ang Kuwait, kung malapit lang sana ang Davao, ay pinupuntahan na rin natin. So ginamit ni Pablo ang salitang koinonia at ginamit ulit sa verse 14 with the suffix sog. Sog koinoneo. Ang ibig sabihin is fellowship with. Verse 14 and 15. Philippians chapter 4 verse 14 and 15. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Nakiramay ang term, but fellowship with. Kasi si Pablo ay nakakulong at this time. At kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa. Fellowship pa rin ito, koinonia, sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. So how do we describe once again the church at Philippi? It was a mission-minded church. Buhat pa noong umpisa. After binuksan ng Panginoon ang kanilang puso, binuksan ni Lydia ang kaniyang tahanan doon sa lugar na yon for the ongoing work of the gospel. And it would seem na ang pag-ibig ni Lydia sa gawain ng pagmimisyon ay nag-spread, kumalat po sa buong iglesia. Good influence of Lydia, the first convert in Europe. At mahalagang topic po ito, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatiran dito sa Salitran Covenant Bible Church. Dahil katulad ng church at Philippi, kinakailangang gampanan din natin ang ating gawain sa pagmimisyon. At ang bawat kasapi ng Salitran Covenant Bible Church ay kinakailangang magkaroon ng puso at isipan para sa pag-advance ng kaharian ng Panginoon sa iba't ibang dako dito sa mundo. Mission-minded church and gospel-focused church. Ano ang ibig sabihin ng mission kung ating babasahin ang Biblia? In the most basic definition of mission, ito po ay isang gawain ng iglesia na tinatawag natin ang mga tao sa mundo na magsisi sa kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At sila ay maidagdag sa mga churches. Matamnan ng mga churches ang iba't ibang mga lugar na ating pinagmimisyonan. That's the basic definition of mission. And some are called to go. Maraming mga may ilan na tinawag talaga upang humayo at mangaral ng Ebanghelyo. At sila ay kinakailangang suportahan ng iglesia. Kaya ang ating inawit kanina, bago po tayo mag-preach ngayon, ay speed thy servants. Lord, speed them. Naway mapabilis ang gawain ng pagmimisyon. Walang Salitran Covenant Bible Church kung walang Moonwalk Community Bible Church ng Paranaque na nagmisyon more than 10 years ago upang maumpisahan ang gawain dito sa
salitran, mga kapatid, mga kaibigan. Now, may iba na dinistinguish nila ang evangelism bilang local mission at yung mission ay yung pagpupunta sa ibang lugar. However, you distinguish, ang mission po basically is evangelism. Evangelism, paglalahad ng ebanghelyo with the aim of gathering them together into a church. Yun po ang ibig sabihin ng mission. Manganganak at manganganak ang iglesia kung titingnan natin ang salita ng ating Panginoon. May mga ilang tao na nag-a-accuse na ang mga reformed churches daw ay hindi evangelistic dahil election na daw doctrine of election. So hindi na kailangan mag-evangelize. Little do they know na dahil because of the doctrine of election, mas lalo tayong masigasig sa evangelism dahil merong bunga, merong tutugon kasi merong pinili ang ating Panginoon. At tinatawag ng Diyos ang lahat ng kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng gospel proclamation. Pero opposite po, ang tunay na Reformed Church ay masigasig sa evangelism. Pakinggan natin si Charles Spurgeon. Sabi ni Charles Spurgeon, our doctrine, although they are supposed to lead to apathy and sloth, so since the time of Charles Spurgeon pala itong accusation na ito, na ang mga Reformed ay tamad sa mission kasi election nga predestination. Our doctrines have always proved themselves to be eminently practical. The fathers of the mission were all zealous lovers of the doctrines of the grace of God. William Carey, the father of modern missions, and we believe the great support of the missionary enterprise. If it is to be successful, must always come from those who hold God's truth firmly and boldly, and yet have fire and zeal with it, and desire to spread it everywhere. So, ginamit ni Pablo itong language ginamit ni Pablo ang pag-describe ang church at Philippi in terms of sacrifice. Verse 18, ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana, ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epaphroditus. Nagsugo pa ang church of Philippi kay Epaphras para i-provide ang pangangailangan ni Paul. Ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. So, dinescribe ni Pablo ang kaloob ng church at Philippi, support nila kay Pablo sa mission bilang fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. At ito ay consistent sa language ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1. 'Di ba? Sacrifice, living sacrifice sa harapan ng ating Panginoon. The focus of our meditation this afternoon, my dear brethren, is tinawag ng Panginoon ang kanyang iglesia upang maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang paglilingkod na ito ay nag-i-involve or nag-i-include ng laboring in the spread of the gospel. At merong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa hapong ito. Una, the charge that the church must keep. The charge that the church must keep. Pangalawa, the noble ministry of missionary work. At pangatlo, the sacrifice involved in missions. Hilingin muna natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, salamat dahil dumating na ang inyong iglesia sa punto na hinog na para sa missionary work or mission work. Nawa po ay makatch ito ng lahat. Walang mag-iisip na sila lang ang gagawa nito, hindi ako kabahagi. Lahat ay merong kabahagi sa mission. Dahil kung natanggap namin ang Ebanghelyo, imposible na hindi kami magiging kabahagi sa pag-spread nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tulungan ninyo kami, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. The charge that the church must keep. Tingnan po natin ang ating paligid, mga kapatid, mga kaibigan.
Kung pwede pa lang i-accommodate natin ang lahat ng ministries available upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao dito sa mundo. But we just can't. We are only one local church. Meron pong isang bata na iniisip niya na ang starfish ay mamamatay kung maano siya, kumbaga maahon mula sa water. So nakita niya maraming starfish doon sa dalampasigan. The mind of the child na nag-aalala siya baka mamatay. So talagang inano niya yung mga starfish, binalik niya doon sa tubig. And then tinanong siya ng isang mama, bakit mo yan binabalik doon sa tubig? Kasi mamamatay sila dito sa dalampasigan, kailangan ko silang ibalik. Sabi ng mama, does it make a difference? Sa dinami-dami ng starfish, or tingnan mo ang dalampasigan, ang layo-layo pa, kaya mo bang ibalik lahat ng starfish? It doesn't make a difference. Sabi ng bata, well, I may not be able to save all of the starfish, but I will be able to save this one. At hinagis niya sa dagat. What's the point? Hindi natin kayang gawin ang lahat dahil isang iglesia lang tayo. Pero anuman ang ating magagawa, anuman ang ating makakayang gawin, gawin po natin para sa paglilingkod ng ating Panginoon at maging matapat tayo nito. Pinagawa ng Panginoon sa atin ang 3 misyon sa puntong ito. Gawin natin itong matapat. Manalangin tayo bilang iglesia. Kuwait, Davao, and Bella Vista. And Herald of Grace Radio Ministries Philippines and Podcast Ministries and Theology Check. At iba pang mga platform na ating magagawa para sa evangelism. And this has been Paul's teaching throughout the letter. Nagpapatuloy ang Panginoon sa kanyang gawain sa pagtubos sa buong mundo. At itong gawain ng Panginoon ay parehong inward and outward. Inward, sapagkat kumikilos ang Panginoon inwardly sa kanyang iglesia, sa kanyang mga tao, both to will and to do, according to His good pleasure. And outwardly, sapagkat binibigyan niya ang charge, binibigyan niya ng task ang church upang humayo at gawing alagad ang lahat ng mga tao sa bansa. Lahat ng mga bansa. Philippians chapter 1 verse 3 hanggang sa 7. Binasa natin kanina hanggang sa verse 5. Let's read verse 6 and verse 7. Philippians chapter 1 verse 6 and 7. At panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Kailan po gagraduate tayo sa ministry? Hanggang sa araw ni Hesukristo. Wala palang retirement ito mga kapatid, mga kaibigan, kahit ikaw ay retired na sa pagpapastor at pagmimisyon dahil ikaw ay 80 anyos na, 81, 82, 83 years old, hindi matatapos ang involvement mo sa mission. For as long as you can pray, you can always pray for missions. Hindi po natatapos ito. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat sapagkat kayo'y nasa aking puso, yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. The work of the kingdom of God continues until the return of the Lord Jesus Christ. At ito ay duty ng iglesia na i-proclaim ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ito ang pinakahuling lumabas sa bibig ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Acts chapter 1 verse 8 to 9. Ang sabi po ng Acts chapter 1 verse 8 to 9, Jesus Christ had that church in mind when He gave this charge, mga kapatid, mga kaibigan. Acts chapter 1 verse 8 to 9. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, so palawak at palapad ang circle, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang siya ay nakatingin, dinala siya sa itaas at siya ay ikinubli sa ulap sa kanilang mga
paningin. Of course, hindi nakarating sa kaduluduluhan ng lupa ang mga apostle, pero nakarating ang ebanghelyo dito sa Pilipinas. Papaano naging posible? Sapagkat ang sinalita ng ating Panginoon sa mga apostoles at noong nakasaksi doon sa Mount of Olives, noong umakyat ang ating Panginoon doon sa langit, silang nagpatuloy sa gawain hanggang ngayon. So in other words, pinasa ng ating Panginoon ang baton sa kanyang iglesia upang maipagpapatuloy ang kanyang gawain dito sa mundo. And we are part of it. We are part of the army of the Lord Jesus Christ. At ito ang duty ng iglesia hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 24 verse 14. Please turn there. Matthew chapter 24 verse 14. At ang sabi po dito, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Hindi pa dumating ang ating Panginoon, hindi pa dumating ang wakas. Ibig sabihin, magpapatuloy pa ang gawain ng iglesia sa pagmimisyon. And an obedient church will really respond to the voice of the Master. Again, we cannot do everything. We cannot do everything. The child in the story cannot salvage all of those starfish sa beach. But he was able to save, according to his mind, no? He was able to save one starfish. It doesn't make a difference sa buong dalampasigan, but it makes a difference to this one na kanyang nire-rescue. The world is still filled with lost people, dead in sin. Umakyat ka sa mga footbridges ng Metro Manila, thousands of commuters crossing daily sa mga footbridges. Ilang porsyento sa mga tumatawid doon sa footbridge? Kasi talagang maraming mga tao, ilang porsyento ang nakakakilala sa ating Panginoon. Ilang porsyento ang hindi mapapahamak sa huling araw. My dear brethren, you've got to do something. We've got to do something. People need the Lord. One look around you makes this plainly evident. Christ is the only hope of this world. We cannot do everything, but the thing na pinapagawa ng Panginoon sa atin, we will do our best. Kakantahin natin mamaya ang our best. Pakihanda, Brother Jordan. Pangalawang punto, the noble ministry of missionary work. Ang missionary endeavor ay isa sa aspeto ng mission ng iglesia. Ito ay isang palatandaan ng paglago ng church, ang paghinog ng church, kung ito ay nag-i-engage sa mission. At merong sariling kalendaryo ang ating Panginoon at salamat sa Panginoon dahil obvious na binuksan ng Diyos ang pintuan sa ating iglesia sa taong 2021. Christ had the church in sight nung binigay niya ang charge sa evangelism. Hindi lang ang 12 disciples na kanyang kausap ang nasa isipan niya, but he had the church in mind. Or else, papaano matupad ang hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo? Matthew chapter 28, verse 18 to 20. And what's so amazing about this is that bago binigay ng Panginoon ang utos na ito sa kanyang iglesia na gagawin, hindi niya basta-bastang binigay ito, kundi inassert niya ang kanyang autoridad. Inassert niya ang kanyang autoridad. At ano ang jurisdiction ng authority ng ating Panginoon? Ang sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad, saan? Sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, hindi nga utos yung paghayo, automatic na gawin talaga yan ng church. Ang utos is, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Going therefore, make disciples of all nations. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Merong iisang imperative lang sa passage na ito.
At ang utos is, make disciples of all nation. Merong tatlong accompanying activity in order to fulfill the command of making disciple. Ano yung tatlong accompanying activity? Going, therefore, baptizing, and teaching. Iyon ang tatlong accompanying activities. At yung imperative, yung utos, ay ang gawing alagad ang lahat ng mga tao. Pero bago pa binigay ng Panginoon ang kanyang utos, inassert niya ang kanyang autoridad. Ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Now, kung naunawaan natin ang autoridad ng ating Panginoong Hesukristo, hindi natin siya susuwayin. May utos siya sa iglesia na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi ba natin ito susundin? Do we want to become a disobedient church? Ano ang scope ng autoridad ng ating Panginoong Hesukristo? Ang scope is langit at lupa. President Duterte is the President of the Philippines. Kung pupunta si Duterte sa Amerika at uutusan niya yung ordinary American na, hey, do this. Sasabihin siguro ng Amerikano sa kanya, who do you think you are? Diba, bakit, ano bang ang kapangyarihan ni Duterte, ang kanyang autoridad ay sa Pilipinas lamang? Kung doon siya sa ibang bansa, wala siyang kapangyarihan doon. Pero ang ating Panginoon, ang saklaw ng kanyang autoridad ay langit at ibabaw, lahat ng lupain. Sabi dito, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Church, Salitran Covenant Bible Church, this is the voice of the King, full of authority, na nagbibigay sa atin ng utos na tayo ay gawin nating alagad ang mga bansa, at tayo ay hahayo, at tayo ay magbautismo, at tayo ay magturo ng lahat ng mga bagay. And I believe nung sinabi ng Panginoon ito, ang kanyang isipan ay nasa church, kanyang katawan na binili niya ng kanyang sariling dugo. I believe that he had the church in mind. Kung pakinggan natin ng mga Puritan writers, R.B. Kuiper for instance, ang sabi, the Christian church is the God-ordained agent of evangelism. Kaya lahat ng evangelistic endeavor ay dinadala natin sa iglesia at pinagpipray po natin. Wala pong lone ranger or self-minister. Walang ganon. Lahat ng evangelistic effort ay pinagsasalu-saluhan ng church sa pananalangin at sinusuportahan po ng iglesia. Because the local church or the church is the only valid agency for evangelism. At makikita natin sa Philippians chapter 4 that the entire church was involved in the missionary effort. And the entire church sent Epaphroditus upang pumunta kay Pablo at tugunan ang kanyang pangangailangan sa mission. My dear friends, my dear brethren, this is a missionary-minded church. And let Salitran Covenant Bible Church be like the church at Philippi, a missionary-minded church. It must also be the passion of our entire church to engage in mission and evangelism. Philippians chapter 4, verse 15, once again, mga kapatid. Going back to our text. Philippians 4:15, at kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang kayo'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Oh, that all churches should grow mature like the church at Philippi. And although it is the work of the church corporately, di ba, corporately, gawain ito ng church corporately, ang utos, the charge to evangelize the world, ay ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga alagad. At sino ba ang mga alagad? Lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bawat isa sa atin ay binigyan ng charge to bring the gospel to those in our immediate area, ang ating family, ang ating employment,
ang ating neighborhood, ang ating friends and acquaintances at ang ating mga associates. Hindi lahat sa atin ay maaring humayo, pupunta sa ibang lugar o ibang probinsya upang mangaral ng Ebanghelyo. Pero ang bawat isa sa atin ay nilagay ng Panginoon sa ating areas of influence upang magpatotoo para sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ang mga nananatili at hindi makakasama sa gawain ng pagmimisyon abroad ay kinakailangang magbigay suporta sa mga workers. Luke chapter 10 verse 5 to 7. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Luke chapter 10 verse 5 to 7. Ang sabi dito, sa alinmang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung doon ay may anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya. Subalit kung wala, ito ay babalik sa inyo. At manatili kayo sa bahay ring iyon, kainin at inumin ninyo ang anumang iniihain nila sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang sahod. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. So, this is ang meaning nito is sa pagmimisyon sa isang gawain, merong partner na existing believers in that area. At ang existing believers ay inaasahan na magbigay support sa gawain, pati ang sending church. We are laborers together in common labor. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 8. Unang Korinto chapter 3 verse 6 to 8. At ang sabi po dito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. You see, ang mission pala ay pinagsasalu-saluhan at meron talagang pagkakataon na sa isang mission work sa isang lugar, maraming churches ang nag-cooperate. May pagkakataon na yon. Maraming churches ang nagpa-partner para maitanim ang isang iglesia sa dakong iyan. So we can also tie up with other churches. There's no such thing as one-man show in the ministry, but we are in this together. Kinikilala natin ang labor ni Pastor Indaya. Ano first name ni Pastor Indaya, Brother Jeff? Pastor Romy Indaya. Kinikilala natin ang labor. Hindi po madali na i-translate itong, saan ba ang book dito? Modern Exposition of the 1689 Confession of Faith. Hindi. Yung modern exposition ni Sam Waldron na mas makapal pa nito. Hindi po madali na i-translate po yon sa Tagalog. But our brother labored. And so, as an expression of gratitude sa kanyang labor, ay nagpadala din tayo ng tulong sa kanya or gift sa kanya. And this is an encouragement. This is not to brag, but this is an encouragement because the laborer is worthy of his wages. Now, ang prayer po natin ay maraming mga churches ang matulungan sa aklat na ito na isinalin. Makapal na aklat na isinalin sa wikang Tagalog. Pag-pray po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan. Pangatlo at panghuling bahagi ng ating pagbubulay-bulay, the sacrifice involved in missions. Ang implication po ni Apostle Paul nung sinabi niyang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Itong mga handog na ipinagkaloob natin para sa mission, mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Ang implication is, there should be equal sacrifice for all. Kahit hindi po lahat ay capable of going to distant lands to preach and to plant churches, all of us should have our share of sacrifice for the ministry. Tayong mga nandito sa loob ng iglesia. Sacrifice in prayer and sacrifice of pooling our resources for the work of the ministry.
The work in Dolores Eastern Samar ay nangangailangan ng tulong. And as long as churches are able, ay nag-aabot din ng tulong doon. And the same is also true with the ministry there in General Santos City. Praise God. Si Pablo ay sa puntong ito ay under arrest at naghihintay na lang ng kanyang sentencing doon sa Roma. And this is all for the sake of the gospel. Ang mga missionaries all over the globe, katulad ng pinagpipray natin, kung hindi lang siya nakagat ng isang lamok doon sa Indonesia, na kinakailangang bumalik siya sa US, hanggang ngayon nagpipray siya at naglulong ang kanyang puso na makabalik siya sa Indonesia. Pero ang kanyang speech at ang movement ng muscle ng kanyang mukha ay affected dahil nakagat ng lamok doon sa Indonesia. So kinakailangang bumalik siya doon sa sending church. Pero nagtatranslate pa rin siya ng mga babasahin para sa mga tao doon sa Indonesia. Meron pong sacrifice. At ang mga Philippians ay nag-sacrifice para sa gospel. We have been sacrificing for years now kasi ang ating radio broadcast sa Visayas at Mindanao ay 4 na taon na po ngayon. And we are sacrificing as a church. Pero mas marami pang mga syudad ang humihingi ng radio broadcast. Pero hindi natin kayang tugunan sapagkat limitado ang ating resources. There is sacrifice. At ipag-pray natin sana madagdagan po mga kapatid, mga kaibigan. Now, sinabi po ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2 to 3, itong tinatawag na sacrificial giving. 2 Corinthians chapter 8 verse 2 to 3. Ang sabi po dito, ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Pahihirap na churches po ito, hindi ito mayayaman na mga churches. Noong paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Grabe no? Verse 3, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Hindi rin mayayaman ang mga churches doon sa Macedonia. But they gave cheerfully para sa gawain ng ating Panginoon, mabangong samyo sa harapan ng Diyos. At ang mga Philippians ay willing din silang mag-sacrifice alang-alang sa pag-advance ng gospel proclamation sa ministeryo ni Apostle Paul. Kaya pinadala nila si Epaphroditus upang tugunan ang practical na pangangailangan ni Apostle Paul. Wala tayong rason for doing nothing. Walang kahit isa sa mga church members ang magsasabing, I am not important. None of us can say, I don't have anything to contribute. None of us can say. None of us can say, I am too busy with other things. Pakinggan po natin si John MacArthur. Ang sabi niya, a Christian who does not have a ministry is a contradiction. Uulitin natin. A Christian who does not have a ministry is a contradiction. He is a disobedient and denies God the right to use him in the way he intends and for which he has gifted him. Ang Christian pala daw na walang ministry ay disobedient at tinatanggihan niya ang Diyos na gamitin siya ayon sa kaloob na binigay ng Diyos sa kanya. So pagbulay-bulayan po natin yan mga kapatid. Those who stay behind must understand the importance of their support. I mean practical support. The support that the church is giving to our to our preachers na pumupunta sa Bella Vista at maging sa tumatayo sa pulpito is very minimal. But these people are not looking for sordid gain. But we need to give them support also because the laborer is worthy of his labors. The Philippians were pleased and thankful na sila ay naging kabahagi sa misyon ni Pablo doon sa Roma at tinuring nila iyon na pagkakataon para sa paglilingkod sa ating Panginoon. And hence,
Nakuha ito ni Apostle Paul at dinescribe ito na katanggap-tanggap na sacrifice at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Our resources are necessary because missionary enterprise is expensive. Nung merong isang kapwa manggagawa na nagli-labor, and I will not tell the place, basta meron. Nung sinabi niya sa atin na kahit sa practical na kakainin araw-araw, ay challenge para sa kanya at kinakailangang manalangin ng manalangin, ang ating puso ay nasugatan. Kaya salamat sa Panginoon dahil tumugon ang mga kapatiran dito sa iglesia at nagpadala po tayo ng tulong. Hindi po madali ang missionary endeavor. Ang mga missionaries na nagli-labor sa iba't ibang dako at nalalaman natin ang practical nilang pangangailangan kahit pagkain araw-araw ay challenging. Kinakailangan pang manalangin at manalangin. At divided yung attention. Saan kukuha ng lulutuin at ang pagbabahagi ng ebanghelyo nagli-labor para sa gawain. And that is why vocational pastors are possible if the members of the church will be used by God mightily to participate in the work of the mission. Ilang pera ang nagastos natin sa pagbili ng cellphone load para maka-data at maka-wifi. Kaltasan mo ng 100 para sa mission. And that is practical. Ilang peso ang magagastos natin para sa ating mga, sasabihin na lang nating luho, mga personal na luho natin. Pwede nating bawasan ng kapiraso para sa gawain ng pagmimisyon. We have a contribution to share in the work of the Lord. Hindi ka nakakaranas ng gutom, kapatid. Praise be unto God. Hindi ka nakakaranas ng kawalan sa buhay. Ang ating mga manggagawa doon sa Visayas at Mindanao ay nakakaranas talaga ng kabalisahan kung saan sila kukuha ng pagkain para ipapakain sa kanilang pamilya. Pwede kang mag-sacrifice ng kaunti para sa gawain ng pagmimisyon. Kaya meron tayong benevolence fund para sinusuport sa mga manggagawa na nakikita natin nangangailangan ng ating tulong once a month. Meron tayong benevolence na nire-release sa loob ng iglesia once a month. But we can only do that much. How I wish we could do more. Dahil ang gawain po ay napakalawak. At higit sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pananalangin ay napaka-necessary. Napakahalagang sandata. Even when it was not possible for the church at Philippi to send resources para kay Apostle Paul, alam ni Pablo na ang church at Philippi ay nanalangin para sa kanya. At hindi ba tayo nagagalak sa ating puso na pinagpipray natin ang Finland? Pinagpipray natin ang gawain sa Michigan? Pinagpipray natin ang Democratic Republic of Congo? Meron tayong country of focus because we understand that the world is our parish, that the world is our mission field. So, sana po ay nagbigay sa atin ito ng mas malawak na perspektibo at mas mabigat na dahilan kung bakit sa ating prayer meeting every Friday, we will say, yes, Lord, yes, Lord. Speed thy servants, advance the work of the gospel. And whatever our hand finds to do, let us do our best for the glory of God. When Peter was delivered from prison, nadatnan niya ang iglesia na nananalangin para sa kanya. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2. Please turn there. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, idalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at luwalhatiin na tulad din sa inyo. At upang kami ay maligtas sa mga taong makasalanan at masasama,
sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masama. So my dear brethren, this is the great missionary enterprise. At itong missionary enterprise na ito ay magpapatuloy hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang baton po ay ipinasa sa atin. At malugod natin itong tinatanggap bilang isang iglesia. We must continue to run the race set before us. At ang gawain ng pagmimisyon ay itinalaga para sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Panginoon ng iba't ibang role. Pero wala pong exempted at wala pong mag-i-excuse. Some will go, yes. May ibang mga kalalakihan na pumupunta sa Bella Vista para mangaral at maging hands-on sa gawain doon every Wednesday ng 5 in the afternoon. At ini-invite natin ang mga kapatira na bakante na pumunta din doon dahil malapit lang yun sa atin. Others will also stay behind to uplift and to support and to pray. Anumang paraan, tayo po ay kabahagi sa misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Now, notice ang salita po ni Pablo sa verse 17. Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 4, verse 17. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ang missionary mindedness ng isang iglesia ay isang palatandaan nga na nag-mature na ito. Nagkabunga na. Hinahanap ni Pablo ang bunga. Yung ating puso para sa mga manggagawa, ang ating puso para sa misyon ay isang palatandaan ng spiritual maturity. Paul knew na hindi lamang siya ang nagpa-profit sa gift na ipinagkaloob ng mga taga-Filipay sa kanya, sila din. Nai-enjoy nila ang gift of giving, the blessing of giving. At ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo? It is more blessed to give than to receive. That was the word of the Lord Jesus Christ. At gaya ng sinabi ng isang commentator, hindi po nawalan ang mga taga-Filipay noong sila ay dumukot sa kanilang bulsa para isupport ni Apostle Paul. Hindi po nabawasan ang kanilang resources, nadagdagan pa nga. At kinonfirm ito ni Apostle Paul, na ang naghahasik ng maliit ay mag-aani ng maliit, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Ano ang pinag-uugatan ng lahat ng ito? Ang pinag-uugatan ng lahat ng ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Upang iligtas ang fallen humanity. Siya ay naging missionary. Iniwan niya ang kanyang glory and comfort sa langit upang sumama dito sa mundo, pumunta dito sa mundo ng mga makasalanan. Nung siya ay isinilang doon sa Bethlehem, wala nga siyang mahihigaan, kundi ang munting kainan ng mga hayop sa Bethlehem. Si Kristo sa kanyang pagmimisyon ay wala siyang mahihigaan. Mas okay pa daw ang mga foxes. Meron pa silang matutuluyan, pero ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingahan ng kanyang ulo hanggang sa takdang panahon. Inalay niya ang kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo. For what? Para sa mission. At ano ang kanyang mission? He came to seek and to save the lost. Now, kaibigan, kung ang pakiramdam mo ay hindi ka lost dahil nababaitan ka sa sarili mo, hindi ka ililigtas ng ating Panginoon sapagkat ang pinuntahan ni Jesus dito sa mundo ay ang mga lost. You must be lost. Ibig sabihin, kinakailangang maunawaan mo that you are a wretched sinner before the Lord can deliver you. You must feel your poverty before the Lord can make you experience the abundance of His saving grace. Jesus Christ came to seek and to save the lost. And
It was with sacrifice, the ultimate sacrifice of His death on the cross of Calvary. At kung nasumpungan natin ang biyaya ng ating Panginoon, itong sakripisyo na ginagawa natin para sa ministry ay wala sa kalingkingan sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At kaibigan, kung ikaw ay maliligtas, kinakailangang isacrifice mo ang worldly pleasures, talikuran ang lahat, ang kasalanan, pagsisihan ang kasalanan at lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. And soon you will realize that it is actually the best decision na gagawin mo, sapagkat ang daan ng Panginoon ay nagdudulot ng kapayapaan at ang daan ng mundo ay nagdudulot ng kapighatian at kapahamakan. Kaya lumapit ka sa ating Panginoon ngayon na. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Panginoon, sa hapong ito. Nawa ay hinog na nga ang Salitran Covenant Bible Church for mission. We feel the sacrifices of our brothers who are laboring in many different places. They sacrifice themselves. At minsan, nababalisa dahil saan kukuha ng para sa ipapakain ng kanilang family. But the ministry must go on. And dito sa Salitran Covenant Bible Church, you have blessed us so much. Make us as channel of blessing para sa iba, o aming Panginoon. At ang 3 misyon na ipinagkatiwala ninyo sa aming iglesia, naway pamahalaan ito ng maayos at maitanim ang mga churches sa 3 location na ito sa takdang panahon ninyo, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.